Paano nga ba natin makukumbinsi ang ating mga estudyante na maganda ang ODL o ang online distance learning? Sa totoo lang po, nakadepende ito kung paano natin dinidesign ang ating digitized lesson and our digitized written works and performance tasks sa ating LMS. Of course, karamihan ng mga eskwelahan at karamihan pa rin ng ating mga estudyante ay gumagamit ng modular distance learning. And of course, malaki ang pinagkaiba ng modular sa online mode kasi sa modular, no, although we expect our learners to read their lessons first before they answer their quizzes and do their performance tasks, in reality, however, hindi ganun ang ginagawa ng mga estudyante natin. They are answering the activities in their modules as they read the lesson. Ibig sabihin, binabasa nila yung mga tanong, and then sa kanila hahanapin yung sagot sa kanilang module. Gano'n naman talaga yung ginagawa ng karamihan ng mga estudyante eh. And probably gano'n din tayo nung tayo ay estudyante kapag may mga seatworks tayo. Tama? So, syempre, iba ang kaso ng mga batang pumili ng ODL. Kasi sa ODL, hiwalay ang lesson, ang quiz or written work, at ang performance task. So, kung hindi binasa ng bata yung lesson, o maski binasa niya pero hindi nag-register sa kanya lahat ng information, and then pumasok siya sa quiz at hindi niya alam ang sagot, kailangan pa niyang mag-exit sa quiz, and then babalik siya sa lesson, and then sipat-sipat ulit ng mga pages doon. Medyo mas matagal. So, isipin din natin yung comfort ng mga estudyante natin na pipili ng online para maging comparable siya sa modular. Kasi kung yung mga estudyante na natin na pinakamagagaling na pumili ng online ay bumabalik na sa modular, how much more yung mga learners natin na nasa average or maging yung mga nasa um, low level, paano natin sila ma-maintain sa ODL? Paano natin sila makukumbinsi na magpatuloy sa ODL, and paano natin sila in a way magagamit to convince more learners to use the ODL? Kasi kung mas marami lang sana tayong estudyante who would take advantage of the gadget na meron sila, mas mapapadali din sana yung trabaho natin ngayong new normal, and maski pag bumalik na tayo, kung babalik tayo, at sana makabalik tayo sa dati. Maski mawala na si COVID, sana magamit pa rin natin yung online distance learning as an option. Okay, so I am going to share to you teachers some strategies na ginagawa ko sa aking online class sa ating DepEd LMS via Moodle. So, nandito tayo ngayon sa aking personal LMS course. Ayan. I created a personal LMS course sa lahat ng mga teachers sa Bakaking National High School. So, tingnan natin itong ginawa kong AP8 sample quiz. This is about sinaunang kabihasnan, Egypt. Ayan. Papakita ko sa inyo yung quiz. So, meron akong unang item dito, which is about combination lang, no, para maipakita ko lang sa inyo yung mga combination ng test items na pwede natin gawin. So, yung instruction ko dito ay tukuyin kung sa anong kabihasnan nauugnay ang mga konseptong nasa kaliwang hanay, kasi yun yung magpapakita sa kanila. May kaliwa at kanang hanay, so matching type ito. Piliin ang tamang sagot. So, ganito yung itsura niya. Nandyan yung, halimbawa, konsepto, tapos nandito yung sagot. Kaya kapag ipipreview ko yung quiz, ganito siya, no? Kaya gustong-gusto ko yung matching type eh. Kasi, ang dami ko nang magagawang items in one question. Ayan. So, pipiliin na lang nila dyan. So, actually, pwede nyo rin gamitin yung matching type for multiple choice. Like, andito yung question. Tapos, dito, letters na dapat yung lalabas dyan. So, parang ganito yung idea. Kung gagamitin nyo yung matching type of test to create a multiple choice type of test, parang dito sa question, nandito na yung question kasama yung choices. For example, alin sa mga sumunod and then the kamatis. Tapos ang tamang sagot syempre ay letter A. So letter yung ilalagay mo doon. Ayan. So ganun yung idea ng paggawa ng multiple choice na ginamit natin yung matching type of test. Dito naman, gumamit ako ng fill in the blank. So ipakita ko rin sa inyo. Ang instruction ko dito ay basahin ang teksto upang mapunan ang patlang sa
kasunod na gawain. Okay? Fill in the blank siya. Yan. Pero naglagay na rin ako ng reading sa itaas kasi in-expect ko na baka doon sa mga fill in the blank items ko, hindi alam ng bata yung sagot para hindi na siya mag-exit sa quiz at para hindi na siya babalik pa uli sa lesson. Nilagay ko na yung teksto dito kasi unlimited words naman po yung pwede nating ilagay sa question text. So ito po, ang pinili ko dito ay drag and drop into text na type of test. And ganito yung arrangement niya. So andyan na yung teksto. And then, andito yung activity. Punan ang mga patlang. So, kapag maglalagay tayo ng blank, lalagyan lang natin siya ng dalawang open bracket and dalawang close bracket, tapos yung number nandun sa gitna. So, number 1, 2, 3, 4, 5. And then, yung tamang sagot ay nakalagay dito. Ayan. Number 1, number 2, number 3, number 4. Ayan. Nandyan yung tamang sagot. So, kapag i-preview ko itong test na ito, pag preview ko po siya, ganito yung itsura niya. Yan. Basahin ang teksto upang mapunan. So, nandyan na yung babasahin niya mismo. Hindi na niya kailangang mag-exit sa quiz para lang basahin yung lesson doon sa lesson material outside of the quiz. Kundi dito mismo sa quiz section ay nandun na yung reading material. Ayan. So, pag sinagutan niya yung lesson, madali na lang. Maski cellphone ang gamit nila dyan. Ayan, ako lang tuwa, kunwari. Ayan. Maski lesson ang gamit nila dyan, mas madali na po nilang sasagutan yung activity. So, the idea is, within the quiz, maglagay na tayo ng materials or additional materials na sa palagay natin makakatulong para masagot nila yung mga tanong natin. Okay po? Yan. That's one strategy na pwede ko pong i-share sa inyo. Next, dito naman po sa AP9 sample quiz, bubuksan ko lang ito. Dito naman sa AP9 sample quiz, pang second quarter ito na topic kasi may problem solving na. So, gumamit ako dito ng identification type. Kasi yung mga grade 9 students ko, binigyan ko sila ng libro kasi sobra-sobra yung libro ko sa AP9. So, binigyan ko sila ng libro, so walang problema. Question na lang ilalagay ko sa quiz and then they can browse their books. So, that's another suggestion na pwede kong maibigay sa inyo. Kung meron po tayong book sa school, bigyan na lang natin yung mga estudyante natin na pumili ng ODL. Para question lang yung naka-upload na sa LMS or pwede ka namang maglagay ng additional reading. Pero technically, meron na silang libro na yun naman yung binabrowse nila para mahanap nila yung sagot sa mga tanong o mahanap nila yung guide para magawa yung activity. Ayan. And dito rin, merong sample performance task na akong ginawa. Yan. So, i-open ko tong performance task. Pero quiz, napansin niyo dito, performance task siya, pero quiz yung ginamit kong type of activity. So, pag in-open ko yan, ganito naman po yung itsura niya. By the way, naglagay ako ng instruction dito na paunawa, limitado pa ngayon ang ilang kakayahan ni Moodle app, kaya maaaring mahirapan kang sagutan ang performance task na ito at makakita ng ganitong prompt. I-explain ko pa to later. Kasi kung Moodle app yung gamit nila, hindi sila makapag-attach files dito. Kaya nag-attach ako ng video tutorial kung ano ang dapat nilang gamitin. Ang dapat nilang gamitin ay car.lms.deped.gov.ph via Chrome sa kanilang cellphone. Hindi nila gagamitin yung Moodle app. Kasi ganito po yun. Dito halimbawa sa tanong na ito, ayan, may tanong dito na, ilipat sa graph ang mga punto na makikita sa supply schedule sa ibaba upang makagawa ng supply curve. Doon kasi sa modular version, ganito siya. Syempre, printable na siya, no? So, andito yung demand schedule, andito na rin yung blank graph, tapos ilalagay lang nila dyan yung sagot. Pero syempre, hindi natin yan magagawa sa LMS. So, paano ko binago yung instruction? Nilagay ko pa rin dito yung supply schedule, and then, merong instruction doon na gawin ang graph sa malinis na papel, kunan ng larawan, saka i-upload. And then, yung default mark for this particular question is worth 5 points, and then may aayusin ako ngayon sa settings. Dito sa response options, pipiliin ko yung text input is optional. And then allow attachments, depende sa inyo kung mga gaano karaming picture kaya ang pwede nilang
ang kakailanganin nilang i-attach for that particular activity. Pero para sa akin, okay na ata yung isa. And then, attachments are optional. Okay lang na nandyan. And then sa accepted file types, piliin na lang po natin yung all types para makapag-upload din sila ng picture. Ayan. So, yun lang yung babaguhin ko doon sa setting. Para kapag po preview ko yung tanong na yon, ganito yung magiging itsura niya. Nandyan yung instruction. This is instruction pala. Ito yung question. Ayan. So, may option sila na mag-type ng text. At kung cellphone, kung laptop ang gamit nila, pwede na silang automatically mag-upload ng picture dyan. Pero kung hindi naman, pwedeng ito yung gagamitin nila. Lalo na sa mga phone ang gumagamit. Dito sila sa attach file. Ayan. Attach file, and then upload a file. And then may i-upload nila yung file nila. Ayun po. So, meron kasi yung ilang mga instructions sa mga imported materials from repository na ang instruction nila doon ay download the template, answer the template, and then upload back as PDF file. Kung laptop or computer ang gamit ng bata, walang problema yon. Paano naman yung mga cellphone lang? So isipin din natin na iba-iba ang pinanggagalingan ng mga estudyante natin. So magbigay tayo ng maraming options na pwedeng pagpilian ng ating mga estudyante. Another example, meron ako ditong performance task for AP9 ulit. So, ang activity naman nila dito ay gagawa sila ng talambuhay. And then, nagbigay ako ng 3 options doon. Maaari mong ipasa ang iyong talambuhay sa 3 paraan. Number 1, gawin ito sa Microsoft Word at i-upload sa file upload button. Number 2, isulat sa papel, kunan ng larawan at i-upload ulit sa file upload button. And number 3, diretsong i-type ang iyong talambuhay sa online text. So, ganyan. Bigyan natin po ng maraming option yung ating mga estudyante. Marami po tayong pwedeng gawin sa LMS. So, kung dito sa pinakita ko sa API text, no, ang nilagay ko dyan, andyan yung reading, naka-text format. Kayo naman, halimbawa po sa math and science na medyo complex nga po yung readings ninyo kasi may mga special characters. Kung hindi po yan madadaan sa text, pwede nyo pong gamitin yung picture. So, gamitin nyo po yung snipping tool. Ayan, no, nilagay ko na sa aking taskbar yung snipping tool. So, for example, ito yung isang bagay na gusto mong ipakita o additional information na nakalagay sa LMS, kukuhanan mo na lang siya ng picture using the snipping tool. Ayan. Pwede naman. Or kung gusto nating bigyan ng additional info yung mga estudyante natin, pwede tayong mag-download ng video sa YouTube. Halimbawa, lalagay mo lang dyan sa instruction na sagutan ang mathematical problem sa baba, panoorin ang video, upang magkaroon ka ng ideya kung paano ito sasagutan. Syempre, in English pala yun, no? Kasi math. Ayan, so kukuha lang po tayo ng video dito sa YouTube or kung meron man po kayong sariling recording, pwede rin naman. Kaya lang, based on experience, matagal kapag ako mismo ang mag-upload ng, based on experience, medyo matagal kung ang i-upload kong video ay galing mismo sa computer. Parang mas madali kung i-upload ko sa YouTube channel ko and then yung YouTube link ang kukunin ko na ilalagay dito. Pag meron po kasi tayong sariling YouTube channel, pakita ko lang po sa inyo, pwede nyo pong i-unlisted ang inyong uploaded video. Siguro another tutorial na naman yon. Pero anyway, kung meron po tayong napupuso ang YouTube video na gusto nating ilagay sa ating YouTube class, sa ating LMS class or LMS course, ang gagawin lang po natin is copy natin yung URL dito sa taas. And then, dito po, anywhere kung saan natin siya gustong ilagay, dito po, ipipindutin natin yung insert or edit video. And then click on video. And then paste the URL. And then under this display options, papalitan lang po natin to na 20 by 240. Ito na po yung pinakamaliit na size na sakto naman na sa size ng screen ng mga cellphone ng mga bata. And then insert media. Ayan. So, magpapakita na po yung video na yan. Mapapanood yan ng estudyante natin. And then, diretso na po kayo sa question. Any type of question, pwede po natin gawin ito. Whether ang pinili natin ay matching type, multiple choice, or short answer, or essay, pwede po tayong maglagay ng video
or picture na magbibigay ng additional information sa mga bata para masagot nila yung mga tanong. Basta ang idea po dito, teachers, is yes, ganito kasi yung itsura ng ating mga pinopost sa ating class section, no? Meron po tayong lesson, merong written output, at merong performance task. The idea is sana, kung medyo komplikado o medyo mahirap yung mga tanong natin dun sa written tasks, sana masasagot pa rin nila yung tanong kahit hindi na sila mag-exit doon at babalik ulit sa lesson. Pwede tayong maglagay kasi ng additional information within the questions mismo sa quiz para matulungan naman natin at medyo makagaan sa stress level ng mga estudyante natin na pumili ng online. So that's one strategy. Kasi kung yung mga estudyante gamit ay laptop, walang problema sa kanila eh. Kasi pwede yung buksan na nila kaagad si Google. And magse-search sila ng sagot sa question, sa kanilang class. Pero kung ang gamit nila ay cellphone, mahirap. So, isipin din natin yung mga estudyante natin na cellphone or tablet lamang po ang gadget na meron sa kanila. So, of course, meron po tayong mga ini-import na lessons from our repositories. Kaunting patience lang po, teachers, to review those materials that we have imported, review the instructions, and revise natin kung kinakailangan. Kasi once na imported naman na natin yung lesson sa ating personal LMS, pwede naman na po nating i-edit. Yun nga, iniisip natin yung comfort ng ating mga estudyante. And most probably, and possible din na may mga settings na na-left out o na unintentionally na overlook ni developer. So, kailangan nating i-review and iayos natin yung mga yon kapag nilagay na natin or pinost na natin sa ating mga courses, sa courses ng ating mga estudyante. So, patience lang po talaga. Minsan, parang nakakadoble ng trabaho kasi meron ng printable version, tapos meron ka pang digitized. Pero yun nga, kung maaayos na rin later on na doon sa LMS o doon sa ating repository, nandoon na yung printable version and saka yung digitized version, kaunti na lang sana yung ating gagawin. But still, may role pa rin tayo as the subject teachers. Trabaho pa rin po natin na i-review ang lahat ng material na ginagamit natin for our students, kahit na quality assured sila, pero ikaw ang gagamit eh. So, may role ka pa rin as the teacher doon, di ba? We still need to review kasi we need to contextualize and we need pa rin to iakma yung lesson or yung activity sa alam nating kapasidad o kakayahan ng ating mga estudyante. I am really supporting the ODL and go talaga tayo sana dyan. Sa umpisa lang mahirap, but it all starts with your interest and it all starts with the admission na ito na yung era natin. Hindi na tayo babalik hindi na tayo mag-move backwards, kumbaga. Forward tayo ng forward kasi ito na nandiyan na yung education 4.0, globalization 4.0, and technology ay hindi na mawawala. Andyan na at andyan na sila and patuloy pa silang nag-i-improve. So bilang mga teacher, kailangan nating sumabay. Kailangan tayo yung number 1 na willing na matuto para maituro din natin ang mga ito sa ating mga estudyante. So yun lang po. Maraming salamat and God bless po sa lahat.